At ito na nga, magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si Baby Hunter 16. At sa mga bago pa lamang po sa ating channel, huwag kalimutang subscribe at pakipindot na rin ang ating tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron tayong mga new upload videos. At ang ating mga videos guys ay para lamang po sa may bukas ng kaisipan at may malawak na pang-unawa. Kaya kung ikaw ay wala nito, maaari na lamang po nga mag-skip at mamili ng mga videos na nararapat po para sa inyo. At maraming salamat po kay Ruben Kagitla, Ruben Ramos, Ray JB, Jerry Cortado, J. Born, Edwin Kalumpang, yan, Ronel Palsario at Jonas Lusok. Salamat po sa patuloy na pagsuporta po ng ating channel. Ayan. So, isi-share ko sa inyo mga idol, no? Kasi napaka-importante sa mga kapareha natin kung ano nga ba yung itsura kapag sila ay nag-enjoy or lalabasan na. Yan ang ating i-share ngayon kasi gusto ko rin i-share sa inyo kung bakit importante ito sa tuwing kayo ay nag-SPX. Ayan, pag tayo ay may ganap yun. So, alam nyo ba mga parikoy na hindi talaga mai-drawing kumbaga yung mukha ng isang babae kapag ito ay tawag dito yung naaabot na niya yung rurok ng tagumpay. Ayun. 'Di ba? Kasi ang mga kalalakihan normal lang, parang normal lang. So ang kadalasan na nakikita ko na expression ng mukha ng aking kapareha ay kung hindi siya nagkakagat-laki ay napapapikit na lamang at talaga naman yung boses niya lang yung maririnig mo yung kanyang yan, NGOL, yung sinasabi niyang yun yung mostly na or kadalasan na nakikita at naririnig ko sa aking kapareha. So kung ganun din ba kayo, ayan, kasi ang mga parang alam mo yun kapag naabot mo talaga yung tagumpay mga idol ay hindi mo mai-drawing or maipinta kung ano nga ba yung itsura, lalo na sa mga kababaihan. So naandyan yung parehas naman yung talagang mapapakagat ng labi. Ayan, yung naandyan yung parang hinahabol yung paghinga niya. Ayan, kasi napagod na siya sa kakakad YOT. Ayan, sa kakaba YO. So napagod na siya kaya hinihingal na at hinahabol yung kanyang paghinga. So isa yan yung mga ganap na hindi mo talaga makakalimutan or maiiwasan, ano, kasi nga kapag ikaw ay pagod sa pagba YO or pagkad YOT ay talaga naman na ganun yung mga kadalasan na nagaganap or nangyayari, no? And then lalong-lalo na kapag ang babae ay naabot na talaga yung tagumpay, no, mga parikoy, naandyan yung minsan, ano, nangyayari ito sa akin, ano, mga idol, yung hindi ko na namamalayan na nakakagat ko na pala yung kamay, yung braso, yung dibdib, minsan ganon, minsan sa sobrang nakakagat mo yung labi o di kaya yung leeg niya, kaya minsan may mga tatak, ganon. Hindi mo talaga maiiwasan yon kasi minsan dun ka humuhugot kumbaga ng lakas ng loob or ng lakas or lalo na kapag hindi ka pwedeng mag-u ng malakas kasi nga may kapitbahay kayo o di kaya may mga gising pa. So ang proseso talaga or ang ginagawa ko talaga guys ay yung talagang dikit yung aking labi sa kanyang dibdib para doon ako kumukuha ng puwersa, no? O, tunay yun mga pare ko. Kaya nagagawa minsan ng mga kapareha nyo pero wag yung titiisin nyo talaga, no, mga pare ko. Itiisin nyo kung ano man yung mga ganap na ganon kasi nga doon kumukuha or doon niya ipinapakita na naaabot niya na or maabot niya na yung kanyang tagumpay o di kaya talagang lalabas na talaga, yun yung ibig kong sabihin. Or minsan kapag sobrang
hindi mo na talaga mapigilan ay minsan napapatadyak ka pa, napapasiko ka pa, napapasampal ka pa, 'di ba? Napapalo mo pa, ganun ba yung halimbawa ay yung malapit na malapit ka na, especially kapag ikaw yung nasa taas, pag yung babae yung nasa taas, no, siya yung gumaganap, no, siya yung nagtatrabaho, and then bigla siyang naalis or natanggal, yun yung talagang mapapasampal talaga or mapapasabi ka pa ng di ba? Ganon ka pa, gawa nga ng syempre nakakabitin, no, o yung pag ganon nahugot naalis, no, mga idol. Ano yung pakiramdam mo nun? Biglang uurong talaga si T. Naranasan ko na yan, yung naalis siya, yung alam mo yung imbis na magsasabay na kayo, yung sasabihin mo na yung salitang ayan na, lalabas na, sabay tayo, yung mga ganung word ay talaga naman na, tapos bigla siyang naalis, mga pare ko, no, di ba? Umuurong talaga si T, talagang imbyerna ang lola. Imbyerna ka talaga pag ganun, mga idol. So iwasan natin na mangyari yung ganun. So hanggat maaari, lalo na kapag nararamdaman mo na ganun kasi ako, mga idol, pag nararamdaman ko na medyo lumalaki na siya doon sa loob, ramdam ko na yun, or talagang pumipintig-pintig talaga si T doon sa loob ni P, ay ramdam yun ng mga kababaihan, no, mga idol. Ramdam na ramdam namin yan. Kaya kapag ganun is hanggat maaari ay hahabol din kami, no, hahabulin namin kung kakasabay ba kami or hindi. So hanggat maaari, na siguro na experience nyo din yun, no, naranasan nyo rin yung ginagawa ko, para hindi lang, kasi syempre kapag yung matagal na talaga na pag matagal ka ng kumakad YOT, ay talagang mamasa-masa na talaga siya, so madulas. So hindi talaga maiwasan na naaalis siya, no, lalo na kapag maliit yan or medyo umurong na yan si T, ay minsan hindi mo rin naiwasan na medyo konting may lumabas na, so minsan lumiliit na talaga si T. So hindi mo maiiwasan na umuurong siya, syempre lumiliit, syempre yung pagkabasa ni P ay naaalis talaga siya. So imbyerno talaga yun para sa aming mga babae, kasi nga nakakabi nakakabi talaga siya. Kaya minsan hindi namamalayan yung nakakapit kami doon sa inyong likuran, di ba? Yung doon sa baba, yung sa likuran ninyo, talagang hanggat maaari ayaw na naming gumalaw kayo, kundi kami na lang ang gagalaw. Kasi nga kapag kayo, kasi hindi nyo maiwasan yung medyo nahihila nyo ng sobra, hindi nyo naiisip na nakakalimutan nyo na hindi pala ganun kahaba ang T, na, di ba? Hindi pala ganun kahaba ang T mo. So bigla mo siyang hihilain bigla ng ganun. So minsan talaga naaalis talaga siya. Totoo yan, mga pare ko. So na-experience ko ito. So iiwasan po natin yon. Kaya laging ang tawag dito, laging mag-focus kumbaga doon sa kilos at sa mukha, kung ano man yung magiging reaction ng mukha ng kapareha nyo. Lagi kayong nakatingin, huwag kayong pikit ng pikit. Bakit ba kasi pikit kayo ng pikit? Huwag pumikit, dumilat kayo. Ayan, so yan, nagjo-joke lang. Pero totoo yun, yung sinasabi ko. Kadalasan lahat ng mga kalalakihan ay pumipikit kapag sila ay bumaba, YO, or di kaya kumakad, YOT. Talagang nakapikit sila, hindi ko alam. Minsan ganun din yung kapareha ko. So minsan talagang dilat mo yung mata mo, ganon. Nasabihan ko siya, bakit ayaw mo makita yung itsura ko? Ganon. So imbyar na din yun sa babae. Bakit may iba ka bang ini-imagine? Pero alam mo yon, yung sabi nila, yung dun sa nakakapag-concentrate, kumbaga, no, mga idol, no. So kanya-kanyang trip nga naman, ano. So hayaan na lang natin siya. Pero mas makakabuti, mga pare ko, kung kayo ay pagmasdan nyo yung iyong kapareha habang kayo ay naandun sa taas niya at may at gumaganap. So huwag kayong mahiya, natitigan siya, magtitigan kayo, kasi sa mata pa lang ay naiintindihan nyo na ito na. Kahit hindi kayo magsalita, kapag mata sa mata ang kumilos, mga pare ko, kapag lalabas na, mata sa mata, malalaman mo yan. So gan lang. So ang itsura ko, mga pare ko, ay ito, ganito. Ganito. Hindi sasabihin ko kasi hindi naman siya pwede dito na
yung mapapakagat ka ng labi, mapapaano ka sa mata, yung mata mo, yung puti niya nandun na sa baba, yung itim nandun sa taas, ganon. At hindi mo namamalayan, may mga kalmot-kalmot ka na sa likuran. Ganon ang, kung nakikita mo or na-imagine mo yung sinasabi ko, ganon ako kapag ako ay malapit na sa rurok ng tagumpay. Ayan. So that's all for today's video mga idol. Sana ay nag-enjoy na naman kayo at may natutunan kayo. Once again, please don't forget to subscribe and click our tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. And God bless everyone. See you again on our next vlog. Bye! Ingat palagi!